Yun, pinagpalang umaga po sa ating lahat na City of Hope family. Ngayong umaga, magkwentuhan tayo. Samahan niyo ako na magbasa ng bawat talata na mababanggit. Sa Diyos yung papuri at pasasalamat na muling makapagbahagi ng kanyang salita. Kaya sa umagang ito, pinagpala na tayong lahat. Maraming salamat sa Kanya sapagkat yung salita na maririnig natin magiging kalakasang spiritual sa atin na magiging dahilan din na para maabot yung mga mahal natin sa buhay na ipinapanalangin natin na mabahaginan ng mabuting balita ng gospel, katiyakan ng kaligtasan, na bilang isang mananampalataya, ang bawat isa sa atin bilang mga disipulo ng Panginoong Jesucristo, nararapat lang na maikwento rin natin sa kanila. Kaya ngayong umaga, samahan niyo ako na basahin yung kanyang salita, pagbulayan. Sipo, manalangin tayo ng saglit. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo ng merong pagpapakumbaba, merong tunay na pananampalataya, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, dalangin na ang tanging mong pangalan ang may taas. Ngayong umaga, Panginoon, nawa ang bawat isa mapuspos ng banal na Espiritu, Panginoon, na gagabay sa amin na makita ang katotohanan na parte kami ng iyong misyon, Panginoon. Gagamitin mo ang bawat isa sa amin para ibahagi ang mabuting balita, Panginoon, saan man kami pumunta. At patuloy na magliwanag ang iyong salita, Panginoon, sa buhay namin. Yung mabuti mong halimbawa, Panginoon, makita sa bawat pagkilos namin, sa bawat gawa namin, sa bawat pananalita namin. Panginoon, ngayong umagang ito, inilalapit po namin na kami ay maging responsable sa iyong salita. Sa iyo lamang nakatingin, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami humihingi ng karunungan sa aming pagbubulay ngayong umaga, Panginoon. Na tanging salita mo, tanging mabubuting bagay, mabubuting salita ang lumabas, Panginoon, sa aming mga labi. At may apply namin to sa aming personal na buhay. Panginoon, sa iyo yung mataas na papuri at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga, lagi natin na nakikita, naririnig, nababasa sa mga Facebook, no? Maging sa pag-aaral ng mga anak natin o maging tayo naaalala natin yung mga lumipas na ang tawag doon na anong gusto mong maging paglaki mo, ano yung gusto mong maging trabaho mo, ano yung gusto mong maging buhay mo pagkalipas ng 10 taon o 20 taon. Ano na kaya yung buhay natin noon? Kaya ngayong umagang ito, nawa makita natin sa pagbubulay ng kanyang salita kung ano yung nais ng Diyos, na ano yung kalooban niya, yun yung makita natin. Kaya nung una sabi, Bards, anong gusto mong maging? Sabi ko gusto ko maging superhero. Yung iba gustong maging pare, yung iba gustong maging pulis, yung iba maging doktor. Talagang
yun yung laman ng puso nila kung bakit yun yung nasasabi nila. Kaya ngayong umagang ito, nawa makita natin sa pagbubulay ng kanyang salita na layunin na makita natin ngayong umaga na maunawaan ang kahulugan ng pagiging pari at responsibilidad nito bilang lingkod ng Diyos. Na kagaya nung nakalipas na araw sa yung baptism pagsunod sa halimbawa ng Panginoong Hesukristo na ginanap doon sa Marikina, na mahalaga yung bago tayo lumabas, kailangan meron muna tayong marinig para meron tayong ikuwento. Kaya ganun din na isang bago humayo, kailangan munang sumunod sa halimbawa ng Panginoong Hesukristo. At yun nga po yung ginanap noon sa Marikina kina Kuya Mac, na doon ginanap yung baptism. Alam ko pa, mga 13 pa ang sumunod sa bautismo sa tubig. Na halimbawa natin doon ng Panginoong Hesukristo na ganun din yung nangyari. Nagpabautismo na siya bago siya humayo. Kaya pamagat ng kwento natin ngayon, pagtawag bilang pari. Mula sa Isaias, Kabanata 61, talata 6. Basahin po natin yung 1-6. Sa Pinoy version ko po babasahin. Kung meron po kayong mga Bible dyan, sige po, ready naman po. Sabi dito, magandang balita ng pagliligtas. 61:1-6. Nasa akin ang Espiritu ni Lord God kasi pinili ako ni Lord para magdala ng magandang balita sa mga inapi. Pinadala niya ako para pagalingin ang mga pusong nawasak, para i-announce ang kalayaan ng mga nabihag at makawala sa gapos ng mga nasa kulungan. Pinadala ako para i-proclaim na darating ang time na ipapakita ni Lord ang kabaitan niya at ang panahon na parusahan ng ating Diyos ang mga kaaway. Pinadala ako para i-promote lahat ng nagluluksa. Pinadala ako para i-comfort lahat ng nagluluksa at bigyan ang mga umiiyak sa sayon ng mga koronang bulaklak sa ulo instead na abo. Pabangong oil ng saya instead na nagluluksa. Suotan sila ng masayang papuri instead na matinding kalungkutan. Dahil dito tatawagin silang mga punong matatag at matibay, mga tanim ni Lord para ipakita ang kanyang kagandahan. For itatayo ulit nila yung mga nawasak noon, mga bayang nasira dati, aayusin nila yung mga nawasak na city na napakatagal ng sira. 5. Mga dayuhan ang mag-aalaga ng mga tupa ninyo, sila rin ang tagasaka nyo at taga-alaga ng mga ubasan, pero kayo tatawaging mga priest ni Lord, makikilala kayo bilang mga servant ng ating Diyos. Mag-enjoy kayo sa yaman ng mga bansa at ipagmamalaki ninyo sa inyo ang mga kayamanan nila. Amen. Sa verse 6 po, sabi doon, pero kayo tatawaging mga priest ni Lord, makikilala kayo bilang mga servant ng ating Diyos. Kaya, pagtawag bilang pari. Nalayunin natin na maunawaan ang kahulugan ng pagiging pari
at responsibilidad dito bilang lingkod ng Diyos. Kapag ating narinig ang salitang pari, sino yung ating nasa isip? Ito ba ang isang taong nakasuot ng sultana o abito at nagmimisa sa simbahan? At kahit sinong taong nangangaral ng salita ng Diyos? Paano naman po yung mga leader ng simbahan na lantad na nakakagawa ng kasalanan doon sa kapwa tulad ng pagnanakaw, pang-aabuso sa kababaihan at iba pa? Alam ba natin tayong mga mananampalataya at tagasunod ni Jesus ay pinili at tinawag din ng Diyos upang maging pari. Alam ko po, yung iba, nakakatakot naman po talaga na magbahagi ng mabuting balita. Pero lahat po tayo ng mga tagasunod, lahat tayong mananampalataya, lahat po tayo ay kanyang pari. Tayo ay pinili, tinawag din ng Diyos upang maging pari. Ibahagi yung mabuting balita. Lalo tigit dun sa mga di pa mananampalataya na mahal natin sa buhay. Lagi nating ikwentuhan sila, yung mga kasama natin sa bahay na wala pang tunay na relasyon sa Diyos. Kaya sa araw na to, na nawa makita natin dito na, ay, pari pala ako. Tinawag din pala ako ng Diyos para ibahagi sa kanila yung mabuting balita. Kaya sa araw na ito, mas maunawaan natin yung responsibilidad natin bilang isang pari. Kaya, ang lahat sa aklat ng Isaias na binasa po natin, isang propesiya sa lumang tipan, at ito yung traditional na iniuugnay sa propetang si Isaias na naglingkod sa kaharian ng Juda noong panahon ng paghahari ni Oseas, ni Jotham, ni Ahaz at ni Hezekias. Doon sa sa binasa natin kanina sa Isaias kabanata 6 talata 61, 1-6, sabi doon, ay bahagi ng isang sipi kung saan binanggit ni Propeta Isaias ang tungkol sa pagpapalang ipinagkaloob ng Panginoon sa kanyang mga tao. Ito ay isang mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik para sa mga tao ng Israel. At mayroon din itong kaugnayan sa mga Kristiyano sa kasalukuyang panahon. Amen. Parang dun sa ginamit, at sabi nga po mas marami pa dapat na Timoteo na magbabahagi ng mabuting balita na pinasimula ni Pablo, pinasa kay Timoteo at ipinasa doon sa mga sa ibang tao, sa ibang mananampalataya. At ganoon din tayo na kung ano yung narinig natin patungkol sa Panginoong Jesucristo, meron din tayong kapangyarihan para ibahagi ito sa iba, sa ating mahal sa buhay, na bilang isang lingkod niya, bilang isang disipulo, lumikha rin tayo ng mga bagong disipulo sa pamamagitan ng mga naunang lingkod ng Panginoon. At yun din ang tingnan natin, yung magandang halimbawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya, sabi doon, ngunit kayo na may tatawaging mga pari ni Yahweh, ito ay isang makabuluhang pahayag
na tinutukoy sa espiritual na tungkulin at pagkakakilanlan ng bayan ng Diyos. Handa na po ba kayong maging pare? Amen. No? Amen po. Ibahagi po natin ang mabuting balita. Sa lumang tipan, ang pagiging pare ay isang sagrado at iginagalang na posisyon dahil sila ang nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. At kung titingnan natin dun sa mga naunang mga tauhan, kay Moises, siya rin din yung tagapamagitan doon sa mga Israelites nung bago sila ilabas doon sa Egypt. Ganun din, ginamit din si Moises para siya yung magkwento doon sa iba. At ganun din tayo, tayo rin yung magkwento sa iba. Ayon sa binasang talata, ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga tao ang titulong mga pari ni Yahweh. Ulitin ko po, ayon sa binasang talata po natin, ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga tao ang titulong mga pari ni Yahweh na nagpapahiwatig ng kanilang malapit na ugnayan sa Panginoon at sa kanilang tungkulin sa mundo. Ipinapahiwatig din ito na ang lahat ng mananampalataya ay tinawag na pari at sila ay maglilingkod sa Diyos at sa ibang tao. Sa mga tabernakulo at templo na ipinapakita sa lumang tipan, may mga lugar kung saan ang mga pari lamang ang maaaring pumunta. Kasama sa tungkuling ito ang paglilingkod bilang pari at ministro ng Diyos na kumakatawan sa kanya sa mundo at nakikibahagi sa kanyang gawaing pagtubos. Amen. Lahat po tayong mga mananampalataya ay mayroong bahagi sa gawain ng Diyos. Kung bakit mayroong paghayo, gumagawa ng mga bagong disipulo sa tulong at biyaya ng Panginoon, katalinuhan na nagmumula sa banal na Espiritu na siyang mayroong kapangyarihang ipakilalang Panginoong Jesucristo. Mayroong kapangyarihan na makapagbahagi ng mabuting balita. Kaya ang mga talatang ito ay isang paalala ng pagkatawag at pagkakakilanlan ng mga mananampalataya. Itinuturo din sa mensahe doon sa binasa natin kanina sa Isaias Kabanata 61:1-6 na ang katuruan ng mga pangakong ito sa katauhan ni Jesucristo. Siya yung sukdulang mataas na pari at ministro ng Diyos. Amen po ba doon? Sa pamamagitan ng kanyang gawain, tayo ay maaaring makibahagi sa mga pagpapala ng kaharian ng Diyos. Kaya meron dalawang bagay na dapat malaman tungkol sa pagiging pari ay pinili tayo para sa isang layunin upang mag-akay ng mga espiritual na hain, mag-alay ng mga espiritual na hain at ipahayag ang mga papuri niya na tumawag sa atin mula sa kadiliman. Amen. Kaya ang layunin natin ay maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ating buhay at ng ating salita. Maging buhay patotoo tayo sa iba. At doon, makikita rin nila sa ating personal na pamumuhay doon sa ating gawa. Kung paano kumikilos ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin simula nang tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang pagiging pari ay may isang mas
Kasamang responsibilidad sa lumang tipan, ang isang pari ay nagtataglay ng isang espesyal na lugar sa pagsamba sa Diyos sa lumang tipan po. Ang mga pari ay may pananagutan sa ilang aspeto ng pagsamba gaya ng paghahain ng mga hayop. Sila ay nagsisilbing tagapamagitan ng mga tao at sa Diyos. Sa buhay, sa kamatayan, at sa muling pagkabuhay ni Jesus, lahat ng ito ay nabago. Amen. Hindi na angkop ang paghahain ng hayop dahil ibinigay na ni Kristo, ang kordero ng Diyos, ang kanyang sarili bilang hain para sa kasalanan. Amen. Sa pagdating ng Panginoong Kristo na bago. Ito ay isang beses at para sa lahat na pagkilos. Hindi na kailangan ng mga pari ng lahis ng lumang tipan sa kasalukuyan. Lahat ng naniniwala kay Jesus ay nagiging mga pari na may direktang paglapit sa Diyos. Amen po. Ang mga taong tagapamagitan ay hindi na kailangang maaari tayong dumirekta lumapit sa Diyos sa pananalangin, sa pagtatapat, pagpupuri, at pagsamba. Kung noon, ang mga pari, mga punong pari, taon-taon sila na pumapasok doon sa kabanal-banalan, nag-aalay ng mga hayop, pero nabago yon ng ialay ng Panginoong Hesukristo yung kanyang buhay doon sa krus. Isang beses lang siyang pumasok, isang beses lang siyang namatay para sa atin, para magkaroon tayo ng katiyakan ng kaligtasan. Kailangan lang natin na magtiwala at sumampalataya na sapat na yung ginawa niya doon sa krus. Kaya, salamat sa Panginoon sa Kristo. Kaya, ang bagong tipan ay mas binigyang linaw ang kahulugan ng pagiging maharlikang pari ng mga mananampalataya. Ulitin ko po, ang bagong tipan ay mas binigyan linaw ang kahulugan ng pagiging maharlikang pari ng mga mananampalataya. Sa unang sulat ni Pedro ay mababasa natin na ang pagkahirang sa atin ng Diyos ay dapat nating ipagpasalamat dahil tinawag niya tayo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Basahin po natin mula sa unang Pedro, Kabanata 2, talata 9. Sabi dito, pero kayong mga lahing pinili, mga priest, kayo ang hari, ang banal na bayan ng Diyos, pinili para i-preach ang mga nakakabilib na ginawa ng Diyos. Tinawag niya kayo galing sa kadiliman papunta sa kaliwanagan niya na sobrang ganda. Pinoy version po. Unang Pedro 2:9. Kinakailangan nating gampanan ang mga sumusunod na tungkulin ng isang pari. Una, paglapit at pagpapakilala sa ating Diyos sa lahat ng tao. Una, yung buhay patotoo natin, yung pagtanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas ang Panginoong Jesucristo. Yung paglapit at pagpapakilala ng ating Diyos sa lahat ng tao. Kailangan meron tayong narinig bago tayo humayo. Meron tayong tutularan bago tayo humayo. Pangalawa, panalangin para sa mga tao, paghihikayat sa kanila na makinig sa salita ng Diyos. Amen. Tayo magsawa na ibahagi ang mabuting balita.
sa panahon man tayo na alam na anong tawag doon, na nag-aalala na baka walang maniwala sa atin, walang makinig sa atin. Pero sa pamamagitan ng ating pananalangin, alam natin na nauna na yung Diyos dun sa pupuntahan natin. Kaya mahalaga yung pananalangin at pananalangin ng kapwa natin mananampalataya, na alam natin na kasama natin lagi siya saan man tayo pumunta. Pangatlo, isa puso ang pagkatawag ng Diyos at magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Amen. Dapat alam natin sa sarili natin na laging kalooban niyo yung nasusunod. At lagi nating sa puso at yung masaya tayo na naglilingkod. Na kahit sa panahon na nahihirapan tayo. Normal lang mahirapan kasi mas nakikita natin doon yung kapangyarihan ng Diyos at kalapitan niya sa atin. Na alam natin na hindi tayo nag-iisa sa bawat lakad natin, na ipinagkatiwala sa atin bilang isang pare o bilang isang disipulo, pagbabahagi ng mabuting balita. Kung ano lang po yung alam natin, yun lang po yung ibahagi natin. Alam po natin na sa bawat araw, sa pagbabasa natin, sa pakikinig natin, sa bawat pastor na nakakausap natin, alam natin na meron kinabukasan, meron tayong maiikwento.